Day 125. This is the first video presentation that I will be presenting. Of course, to be able to reach the gap in the discussion or continuously discussing what we have started. Uh, like we had last week, we had the discussion about the topic external. Now, this is actually the third. Nagkaroon tayo ng jumping into with this third topic because of the activities that we had last time about the personal timelines. So to speed up things, this is maybe a good platforms no to be able to bridge what we're gagawa ako ng mga video presentations para in a way kahit online maka-reach out tayo at makahabol tayo dun sa lessons. Okay? So this is our first no, video presentation and the topic that we will be discussing is about active and analysis. Okay, ready to listen? Para mabilis tayo. I think this is 40 slides. Anyway, with this topic, we are going to have the contented, the formulate the critical understanding questions regarding the perspective in study of the Philippine history. And we'll be able to provide insightful reflections and solutions to contemporary problems and issues that take root from the past. Okay? And the third objective of being assessing and analyzing historical narratives. We will be doing this third objective into an activity no, for today. So listen very carefully and let's apply the analysis that we are going to learn. So let's have a review. No? This is in some sense of history, no? The primary and the secondary. No? Pag sinabi natin primary, if the person actually directly experienced or participated in that event, so that person is a primary source of an event. Nandoon siya mismo, na-experience niya. Pero kung kinuwento na yan, hindi na siya magiging primary. So the primary considered as a contemporary account of events, personally written or narrated by an individual person who directly experienced or participated in it. Nandoon siya sa nakakita, nakarinig, at ito ay kanyang ikinuwento. Primary sources. Now, if I am the primary source person, and I have written this in the book, at pinasa mo, ikaw ay magiging that particular interpretation or reading of primary sources. Usually, the author of documents, um, there is for example, an event that an author, actually the discussion of his book content based on his interpretations of the event. Yun yung mga yun, no? Interpretations doon sa event na nangyari. That makes a secondary source information. We also discuss about the two criticisms in determining the authenticity of the sources. Number one, this is a lower criticisms. We actually focuses on the genuineness of the document. Paano natin malalaman na totoo yung no? The book itself, no? Of course, checking the forms and the appearance and shows of the authors. Okay? It doesn't necessarily contesting the author. Ay, hindi maganda to. Tingnan na natin kung talagang siya, no? Credible siya to write such a book. Of course, appropriately, base sa kanyang knowledge. The textual circumstance, ano yung time, kailan ito sinulat, anong place, as well as physical characteristic, yung the questions of the publication, minsan may ISBN ito. Kapag may ISBN, ibig sabihin, ito, no? May serial number yung book. So, ibig sabihin, dumaan ito sa masusing qualifications. Pero ito sa lower criticism, just checking, anong book ito? Ito ba'y compilation lang sa? Ito ba'y ano ba to? Banded ba to? Binded ba to? O kaya? O compilation ng papers to. So, yun lang. That's why it's called a lower criticisms. For the higher criticisms, ito na yung trustworthiness of the code. May totoo, ito may factual of the evidence by looking at the author of the source. Tingnan natin kung anong sumulat na ito ay primary source ba or secondary source. And we'll be reading the content in the context of the book, the agenda behind the creation of pagsulat to inform it and the intended purpose in writing or publishing a book. Diba? May mga author na binayaran para magsulat to upgrade or to give praise to the particular subject. Meron namang author na binayaran para magbigay kasiraan no, doon sa subject. So, ano yung purpose ng book? So, higher criticisms. Gets? You see the shifting of the language used. No? Ang bagong kasaysayan sa wikang Pilipino, kalikasan, kaparaanan, pangsasakasaysayan. Okay? At ang paksa na ito ay mula sinulat no, a professor
profesor sa Departamento ng Kasaysayan. So ang discuss ng kanyang diskurso ay ito yung ano yung bagong kasaysayan? Ano yung nilalaman nito base sa kanyang kalikasan, kaparaanan at pagsasakaysaysayan. Okay? Ready? Base sa book, paglilinaw tungkol sa ilang mahalagang batayang dalumat bilang pambungad sa pag-aaral ng bagong kasaysayan. As we started, no, commencing the subject, no, as I have told you, hindi ito Philippine history. Though we read Philippine history, the details of it, but pagdalumat, no? Ibig sabihin pagdalumat, ito yung pagbibigay kritik, no? Pagbibigay isip, pag-aanalisa, at saka pagbibigay ng katarungan at kalikasan ng content na binabasa natin habang tayo ay nagsisimula sa pag-aaral ng Philippine history. Yun yung tinatawag na pagdalumat. Ginagamit ang wikang Pilipino bilang kasangkapan, spelling ng bayan at sangkap Pilipino. Look at the term, no? Sangkap Pilipino. What's the English of sangkap Pilipino? Filipinism, I think, no? Ano yung sangkap Pilipinuhan? Ito ay kabuuan ng mga Pilipino, kasarian at gulang, ngunit iba-iba yung Pilipino, di ba? Iba-ibang lahi, iba-ibang rehiyon, gulang, kasarian, pero magkakaugnay kung paano naglinang bilang isang Pilipino. Ano yung karanasan mo bilang isang Pilipino? Lipunan, tradisyon at wika. Sumasapol na ito na nagbibigay kategorya o diskursos pagiging Filipino nation natin. Okay? In terms of ethnicity, ito yung Iloilo, Ilocano, Kapampangan, Visayas, Manila yan. Pero pinagbuklod tayo ang isang pagkakaugnay ng pare-pareho tayong nalinang sa Pilipinas. Karanasan, lipunan, tradisyon at wika. Yun ang tinatawag mo sa Pilipinesel. Okay? To make it clear, ikaw, no, bilang Pilipino, tao, gumagamit ka ng wikang Pilipino sa pag-aaral ng kasaysayan para mabigyan ng pagpapakahulugan, pagsasakabuluhan, at pagsasakatuturan ng pasimulang pag-aaral ng bagong kasaysayan. Nakuha ba yun? No? Bilang ikaw, Pilipino, ang foundation ng iyong pag-aaral ay paggamit ng wikang Pilipino para magkaroon tayo na meanings, no? Kung ano talaga yung bagong kasaysayan. At sa pagdalumat ng kasaysayan, no, pag-iisip na malalim at pagkritik, no, kung ano yung binabasa nating Philippine history, manaway gamitin natin ang wikang Pilipino para sa paglililaw ng una, kalikasan ng kasaysayan, kaparaanan ng kasaysayan, at pagsasakasaysayan. Nahihilo ba? Unti-unti natin didiscuss. Basta nalaman natin, bago natin ano yung proseso ng pag-aanalisa, ang bottom line dyan is wikang Pilipino. Nakatambay tayo sa isang tindahan at nakikipagchismisan, meron tayong sariling ginagamit na lengguwahe o wika. Okay? Sa pamamagitan ng paggamit ng wika na yun, nagkakaintindihan tayo. Mama, at mariin natin. Okay? Ano yung pinag-usapan? Chismisman o kasaysayan. Bottom line, we use wikang Pilipino. Okay? Number one, kalikasan ng kasaysayan. Tumutukoy ang kalikasan sa kung ano ang patutubo o likas, taal o ride. Ano yung likas at taal sa kasaysayan? Number one, kahulugan ng kasaysayan. Ano nga ba meaning kasaysayan? Sure, study of the past. Okay, that's good. Number two, kasaysayan ng kasaysayan. The history of the history. Okay? Yun yung sinasabi doon sa kalikasan. The nature of history. Sabi niya. Okay? Para malinaw, halimbawa yung Battle of Mactan. No? Sa istorya ng Battle of Mactan. Itong si Raha Humabon at Raha Sula ay tinanggap, no? Itong si Magellan. Pero kung ikikribat, the whole totality of Magellan's mission, Magellan's characteristics, at Magellan's no, appearance on that particular area. So, hindi lang si Magellan, tinanggap nila ang kolonisasyon. That's the bottom line. Bakit nandun? Di ba? While Lapu-Lapu rejected the idea. Pag-analisa natin dito. Is it yung Battle of Mactan ba? Makikipagkaibigan ba ito? Magellan. Tatanggapin ba nila yung mga produkto na kanilang yung kanilang ideas and knowledge, no? Bibigyan tayo ng karunungan nitong mga dahil mas matatas yung kanilang culture at saka knowledge dun sa Europe, no? Ito ba ay nakapagbigay ng panibagong kultura o ito ba ay isang pangungulod? So pag-isipan natin lahat yan kung bakit tinanggap, bakit inayawan. Okay? Yun yung tinatawag natin pagdalumat doon sa kasaysayan. Halimbawa yung Battle of Mactan. Tingnan natin ang kahulugan ng kasaysayan. Sabi sa kahulugan, salaysay, ang kasaysayan ay salaysay, hindi sa nakaraan, palindahan. Para kay Nino daw, no? Yung pagsasalaysay, para sa grupo ng tao o salinlahi. Halimbawa yung Lapu-Lapu, no? Yung The Battle of Mactan. Para kay Nino tayo nagkukwento.
Sino ang nagkukwento? Sabi kasi sa history, it's not enough na history is the study of the past. No? And then we stop to analyze, no, to interpret and value the events. It is not the term, it's the study of the past. But we have to analyze and interpret the value of the events. That's it, no? Kaya yung kabuuan ng kahulugan ng kasaysayan ay hinggil sa nakaraan, no? Na may saysay, value, para sa sinasaysayang grupo ng tao o sandalan. Sino pinagkukwentuhan mo dito? Okay, that's the point, no? So sa laysay, hinggil sa nakaraan, may saysay, para sa sinaysayang grupo ng tao sa lilahi. So para kanino ang kwento? Kaninong perspektibo, no? I round up looking at the history of the Battle of Mactan, no? Nakita ko sa Wikipedia, no? At ang perspektibo ng pagsusulat ng Wikipedia ay perspektibo na nanggaling kay Magellan's chronicler, no? Si Pigafetta. Sino ba si Pigafetta? Kaninong perspektibo ang binabasa ko. Okay? Kaya tanong, para kanino ang kwento? Kaninong perspektibo? Anong kahalagaan at katuturan ng pagtanggi nila Lapu-Lapu, pagsang-ayon ni Rahumabo sa kolonisasyong Magellan? Yan ang problema, no? Yung sa Battle of Mactan and the coming of the Spaniards, hindi natin nakikita ito ay pangangolonya. So, in terms of colonization, that's a negative thing. May interest pa rin doon sa lupa. Kaya yun ang ano. Kaya the point of the idea, Lapu-Lapu rejected the friendship of Magellan because may mga interest itong itinatago. Yun ang siguro yung nakita. Kaya nagkaroon ng Battle of Mactan. Okay? Pag tinanong mo elementary, ano yung Battle of Mactan? Ito yung pinglalaban nila Lapu-Lapu. Anong kahalagahan nito? Anong ano? Okay? That's the subject all about. Huh? It's not just reading the Philippine history, but also we dig deeper on the instances and circumstances ng the point of telling history. Okay? So, halimbawa ito, no? Apply natin sa bakit nahahati ang opinion ng mga Pilipino sa dalawang perspektibong pampolitikal. Para sa akin, petty ito. Political discussions, no? So, tanong natin, kaninong kwento ang narinig mo, no? Perspective mo. Mali si ano, tama. Kanino ka pumapanig? Ha? May katuturan ba o kahalagaan ng issue na ito? Ano yung value nito? Para sa akin, ano to, no? Nonsense, no? It is just the interest of both parties, no? Walang interest ng mga Pilipino dito. Para kanino ang kwentong ito? Okay? Yung iba sa ano, bibigay ka pa ng opinion, ano, di ba? Contribution ka. Ganito ang discussion natin. Perspective, value, at saka yung ano yung katuturan nito, no? Ano yung matututunan? Di ba yung sinasabi natin kanina, katuturan, di ba, kahalagahan, at saka yung pagkakasaysayan nito. Nag-gets? Ha? Halimbawa, no, yung ginawa natin last time, no? Gaano kasaya o kalungkot ang kabataan mo? May pakailan ba tayo doon? Ay, malungkot siya. Di ba sabi ko, naririnig natin, hindi natin kwento to, pero may natututunan ko dito. Okay? Saan ka kumuha ng paglilinaw ng personalidad mo? Oo nga, bakit ako ganito? Bakit yan? Kaya natin binabalikan yung mga nakaraan at paano tayo nilinang at nilinang tayo sa pagiging Pilipino, no? Yun yun. Kasi bakit Pilipino? Culture eh. Culture yung friendship, culture yung ano, di ba? Kung negative man siya, nabully ka, that's part of the culture. Paano ka nalinang personality mo? Successful, paano na-overcome problems during your childhood and teenage years? Kung di ka naman naging successful, nadapa ka, saan ka babangon at paano? Okay? Nakukuha niya yung activity. It's not just representation of yourself, but also actually learning from the history, from your classmates. Kasi kahit hindi ako nakibahagi, marami akong natutunan sa inyo, no? Tumingin din ako sa ano, no? Ano nakita at natutunan mo? Dahil dito, makikita mo yun kung saan ka patungo. Yan ang take away ko doon sa ano. Sana may take away din kayo doon sa nangyaring activities. Mahalaga yun, no? Bago tayo matuto doon sa Philippine history natin, tingnan mo muna yung sarili mo kung saan ka. Kasi malamang na may historical value. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi yan ano, no? Hindi yan punto, no? Mag-i-stop tayo sa ginagawa natin, ano? It's just challenges and ano, no? Obstacle in life. Kasama yan, no? Para malaman mo kung saan ka babangon, that's it, no? Pero nung lumungon ka at nakita mo ngayon kung saan ka patungo, that will be my take on this. Okay? Number one, kaparaanan ng kasaysayan. Balik tayo sa lesson. Methods, no? Metodolohiya at pamamaraan ng pagsasaliksik. Research at pagsisiyasa at investigation sa pag-aaral ng kasaysayan. Hindi basta nalaman mo yung kasaysayan, ano nangyari doon? Bakit nangyari? Yan, ang kaparaanan ng kasaysayan. Alamin mo. Okay? Nakita na natin yung katotohanan ng book na to, binasa mo, mag-research pa tayo beyond that. Okay? So bakit? Kasi yun ang subject natin eh. Okay? Next. Next. Sa mga kaparaanan ng ay yung punto por punto, ano yung hanapin mo?
So may dalawang uri ng sangguniang batis pangkasaysayan. Number one, itong mga nakasulat. Tinitingnan natin yung methodology in the study of the Philippine history through these written documents like sulatan, kronika, yung diary, yung mga ganyan, gunita, liham, tala, lahat ng mga nakasulat na yan ay magiging paraan natin para mangalap ng batis o ng hit o detalye ng kasaysayan. O, di ba? Patay na yung tao pero nabasa mo yung tala-arawan niya, the diary. Ito pala yung nangyari. So, nabinasa mo, totoo ba to? Kung diary niya yan, primary source yun. And isulat niya eh. Okay? Paano pa mangalap ng batis? Yung mga di nakasulat. Or the artifact, haito, labi, epic stories, no? Sining at tinignan mo lang yung ano, no? Di ba nakita natin nakaraan yung ano, yung spolyarium, di ba? At sila painting ng spolyarium. Di ba sinabi ko sa ilalim ito ng arena kung saan naglalaban ng mga gladiators. Kinapture yung mga patay na gladiators. Tapos, yun yun, no? Hindi yan nakasulat, pero nakakapagbunsod ito ng kasaysayan. Okay? Lalo yung mga epic stories. Um, Here's another thing, no? Yung mga mangyan or the indigenous people of Mindoro, they are the keepers of documents. Anong documents? Ayan, no? Lahat ng kautusan ng kanilang chieftain ay isinusulat ito sa mga dahon, sa kawayan. At pagdating ng mga Spaniards, pinagsusunog ito. No? Itong mga Mangyan of Mindoro, sila yung mga tao na nagsimulang itago ano, at itakas itong mga dokumentong ito. O salamat tayo na meron pang mga ganitong klaseng dokumento na nag-e-exist because and other things. No? Hindi lang siguro Mangyan of Mindoro, kundi mga iba pang katutubong Pilipino no? Nagtago para ma-preserve yung ganitong klaseng documents. Ganun din yung mga Ifugao, no? Yung mga chanter of ages, telling stories about folktales, heroes, and leaders. Ano yung mga chanters na kapag sa ganitong kabundukan, yung umaga, merong nag-ano dyan, may nag-chant. Kung ano yung sinasabi nung nag-chant. Kahit yung mga kanta nila, no? Ito pala yung bahagi ng kanilang mga everyday interest. Telling stories about folktales, anong nangyari nung nakaraan, anong nangyari sa mga warrior, anong nangyari sa mga leaders, ano yung pamamaraan ng kanilang kultura, yun pala yung sinachant nila. Okay? Kahit doon sa mga kanto. So, nakita ng mga historiador, ito hit or batis o detalye ng kasaysayan. Okay? So, kung aalamin natin ang mga eyepiece, tungo tayo dito sa mga hindi nakasulat, no? Kasi ito yung isa sa mga ano rin paraan kung paano tayo mangalap ng batis o ng detalye ng kasaysayan. Okay? Sir, anong ano noon? Anong significant yan? No? Kung ikaw ay isang nagre-research o kung ikaw ay bahagi ng isang how will you trace your roots? Di ba? Yung may nag-present last time, sir, wala akong mga ano wala akong mga pictures, no? Pero ang mahalaga dyan, nandun yung memories mo, nandun yung picture ng kapitbahay, nakalap mo to, na-research mo to, at nakapagbuo ito ng conclusion namin. Okay? Part of the history. Next, pangsasakasaysayan. So, yung ganap na pag-aanyo o pag-iral o paglikha ng kasaysayan. Bilang salaysay, hindi sa nakaraan na may saysay para sa isang grupong tao. Ito yung pag-aanyo, no? Ano yung ikukwento mo? No? Binubuo ng pagsasakasaysayan ng dalawang bahagi, yung pag-uugnay. Okay? Nakasulat man yan o hindi nakasulat, ano yung relative nito? Ano yung connections? Yan ang tinatawag na pag-uugnay. Number two, pagsasalaysay. Ako pa, maaari. Ito yung punto kung bakit ako nagtatagalog iford. Kasi ginagamitan natin ng wikang Pilipino para makapagbunsod ito ng pagkakaunawaan. Okay? Di ba, medyo kulang pa ako dun sa pagtatagalog pero yun ang sinasabi to understand, no, with each other, the foundations of wikang Pilipino. At nga pala in English, no? Pundasyon ng pagkakaroon at pagkakaugnayan sa paggamit ng wikang Pilipino. Okay? Halimbawa ng pag-uugnay, bawat kasaysayan ay nangangailangan ng mga lapit o connections upang mapag-ugnay-ugnay ang mga batis na bunga ng mga batis. Ayan, sabi. Upang mapag-ugnay-ugnay ang mga detalye ng kasaysayan. Ang anumang connection nito ay lapit ay bunga ng gawa o gawain ng sariling kabihasnan at kasaysayan. O ba? Ang connection daw ng art, ng sining, ng literature, ng kwento ay nakabase ito doon sa saan ito nakalugar? Anong panahon ito? Kaya doon sa konteksto ng sariling kabihasnan at ng sariling lugar, yung pinatutungkulan ng detalye ng kasaysayan. Okay? Tingnan natin ito. Ha? Yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo, tingnan natin yung lapit nito no, sa kasaysayan. Bakit naisulat ang mga libro ni Serisa? Hindi na, hindi naman ito, trip-trip lang. Ano? May ano rin to, di ba? May punto. Paano ito naisulat? Okay? Nung pag sumulat ka at mga panahon ng Spanish administration ay government, makukulong ka, no? So, isinulat ito ng patago. Specifically, isinulat ito sa ibang bansa.
ni Rizal. Ano ang lapit nito sa kasaysayan ng Pilipinas? Ah, At sa buhay ni Rizal. Basically, ito na mismo, no? Kwento ito ng Pilipinas. Ginawa lang itong refleksyon ng kwento, pero ito talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Yung San Diego, no? Pilipinas siya, no? At yung mga character, ito yung malapit, no? Doon sa loob ng konteksto ng kabiyasan ng Pilipinas. Di ba? Sino si Tasio? Sino si Crisostomo Ibarra? Sino si Elias? Yun mismo, no? Pinagtakpan lang at ganun kalapit yung No Limit Hunger at El Filibusterismo sa kaganapan ng Pilipinas ng panahon. So, ano ang kaligirang kaganapan ng paisulat ito ni Rizal? Ibig sabihin, ano nangyayari? Malaya ba yun? Bakit ang kaganapan? Bakit, di ba? Bakit pa revolution yung mga kwento ng ano mo? Yun ang nangyayari, yun ang lapit, yun ang connection doon sa pagbabasa ng kasaysayan mismo, 'di ba? Gagawa ka ng tula, malungkot. Ang hirap nun kapag saya ka, no? Hindi mo magagawa yun. Kailangan, pag gagawa ka ng tula, nasasaktan ka dapat or nasaktan ka dapat para meron kang hugot. Yan ang lapit, 'di ba? Kung gagawa ka ng isang bagay na masaya, masaya, kailangan yung feeling at yung hugot mo masaya, 'di ba? I don't know if sa pagluluto, na-apply ba yun? Yung gano'ng kasaya, malungkot, pero nandun pa rin yung lapit. Okay? Sana naintindihan. Sabi ito, pagsasalaysay at paglikha ng mga kahulugan at makatuturan sa kasaysayan. Yung pagsasalaysay, yung actual. Paano mo ito sinulat? Paano mo ito pinahayag? Sa pamamagitan ng pagsusulat. Sumulat ka ng kasaysayan at yan, ipinahayag. Itinuro mo. Pagtuturo. Sir teacher, hindi. Basta pag nagturo ko ng kasaysayan, tara punta tayo ng Intramuros. Sa yung the physical, the physicality of history. Ibig sabihin, yung kabuuan ng aktual na nangyari sa history, no? Di ba last time, yung first meeting natin, di ba, yung Bataan, Corregidor, di ba? Ano nangyari dyan, di ba? Lalo na, mararamdaman mo kapag aktual mo nakikita. Nagtuturo ba ito? Okay. O kaya, nagsasalaysay ka sa malayang pagpapahayag. But also, malaya mo mapahayag ito kung ano man ang plataforma nito. Kung ano man ang pamamaraan kung paano ito ipapahayag. Okay? Sa pagsusulat, dapat alalahanin din ang ilang banta sa panuntunan sa wika tungo sa malinaw na pagpapahayag at pagsasalaysay. Kasi yung mga kuwit, tuldik, tuldok, ano pa ba, bantas at iba pa, it speaks, di ba? May sinasabi din yan. Kaya ayun, mahalaysay kung ito ay nailimbag o nagipapahayag sa iba't ibang media. Diba, you know, it's media, no? That bridges us to, di ba, to information. Nagkasunog doon, paano mo nalaman? Radyo. Radyo is media. Nalaman mo sa television, newspaper, magazine, internet. Yan. Okay? Yan yung tinatawag ng pagsasalaysay. No? Sa internet, ano. Pero alam natin yan kasi nag-aaral tayo, di ba? Nag-aaral tayo kung ano yung authentic na authentic details of history. Specifically, no, yung Philippine history. Talaga ba? Pinatay niya si ano? Tingnan muna natin ang source or see. Basta alam na natin, no? Kung anong fake at hindi. X yan, no? Sa atin, X. Then, kung ano yung foundation, paano natin pag-aaralan ang pagsisimula ng pag-aaral ng Philippine history. So, yun lang yun. So, sa pagbubuod, kung ikaw, Pilipino, bilang mag-aaral ng kasaysayan, gumamit ang foundation mo ay paggamit ng wikang Pilipino para magkaroon ng pagpapakahulugan, pagsasakabuluhan, at pagsasakatuparan ng bagong kasaysayan. Okay? Ano pa? Sa pagdalumat ng kasaysayan, no? Sa pag-iisip, sa pagkritik, still we use the wikang Pilipino para sa paglilinaw ng kalikasan ng kasaysayan, kaparaanan ng kasaysayan, at pagsasakasaysayan. Nahilo ba kayo doon? Okay? So, ayan. Gets? Bigyan ko kayo ng performance task. Okay? Since this is an online, you will be doing this and to be submitted sa Thursday. Performance task, sagutin ang tanong, anong mabisang base sa inyong point of view, ha? Pag lahat ng grupo ng tao o sa lahi. Gawin ito sa pamagitan ng memes. Alam niyo yung memes? Yung may picture tapos meron siyang script, ganun, di ba? May text. I-post ang inyong pahayag sa sariling SOCMED account. Okay? At yun ang checkan ko, nakapost na memes mo sa iyong anumang social media, Insta, Facebook, ano pa ba? Insta, di ba? Facebook, di ba? Anumang social media account, di ba? Insta, Facebook. At okay, sagutin ang tanong, anong mabisang paglalahad ng kasaysayan? Paano mo na i-represent yung kasaysayan? Okay? Para sa pagsasalaysay ng saysay, para sa sinaysay ang buong tao sa lahat. Ano yan, sir? O, ito, bigyan ko ng example, ha? O, ayan, o. Sa bako. O. Halimbawa,
you're going to get a picture of you, ha? Ang laki ko dyan. Tapos, sagutin mo yung tanong, no? Through text box. Yan. Tuto tayo ng perspektibo kultural at kasaysayan ng isang bansa. Nasagot ko ba yung tanong? Ano ba yung tanong? Anong mabisa para sa akin, ha? Paglalahat ng kasaysayan para sa pagsasalaysay ng saysay para sa sinaysayang grupo ng tao sa linlahi. Ginawa ko sa pamamagitan ng pag-travel, no? Sabi ko kanina punta tayo Intramuros. Turo doon pero nakita mo yung mga walls of Intramuros. Dito yan, dito nag-ano. Dito. Okay? Paano mo nalaman, sir, na dito? Nakikita ko nag-i-interpret ako ng ano di ba? So sa pamamagitan ng paglalakbay sa ibang ibang lugar, nagtututo tayo ng perspective ko sa isang bansa. So ibang bansa, ibig sabihin, showing that you have visited museums o kaya nagtuturo ka ng kasaysayan sa that the picture must be related to the question, ha? Huwag lang yung baka nakagalong ka, anong ano doon, ano? Okay? May tanong ba? Paano kayo makakasagot recorded to? Pag may tanong, sa messenger o through the president, no? Para masagot natin siya. Gets na? So, this video presentation will be posted doon sa GC or in any forms na maipapresent ko to, tapos aralin, basahin, makinig, tapos para magkaroon ka ng idea tungkol sa performance task. Sir, pupunta ba kami ng ano? Hindi na, yung mga old pictures nyo lang. Or kung wala kang old pictures, make one. Sir, pupunta ba ako ibang bansa? Hindi naman. Gumawa ka ng paraan na yung pinakamadali at pinaka-conveniente para sa'yo. Sir, gusto kong Great Wall of China eh. Sige. Di ba? Make one, the most cheapest, convenient, and un anti-stress picture sa gallery mo. Tapos gawin mo siya para may platform ka na sagutin yung tanong, paano mo pinapahayag ang kasaysayan. Pag may ganyan na, i-post sa social media account, ano man yan, Instagram, Facebook, o kaya Instagram, at ipakita sa akin sa Webes. Performance task. Gets? Okay na? Okay na? So kung okay na, dyan natatapos ang ating discussion ng online presentation or the video presentation that actually recorded natin yung hindi natin pagkikita doon sa classroom. Okay? Thank you very much for listening and be able to submit on time at saka don't hesitate to ask questions and you'll be given an appropriate answers for them. Thank you so much and goodbye.